introduce muna natin ng isa't isa. Kasi ngayon lang tayo nasa isang room. Kilala ko si Marcos sa ibang paraan kasi nakatrabaho ko siya ng maraming beses dahil sa trabaho niya as an illustrator. Si Charles naman, nung nagsimula yung um, pag-uusap tungkol sa project na to, ang tagal ko na rin siyang medyo kabatuhan. Ah, Maliban doon, siguro introduce na lang natin yung sarili natin sa ating mga tagapakinig. Ano pa yung ginagawa nyo maliban doon? At anong trabaho nyo lately? Okay, perhaps si Charles muna o si Charlie Boy, then si Marcos. Ako si Charles, Charlie Boy. Yan. Micro celebrity. Joke lang. Hindi, full-time, full-time ako na artist. And then, recently lang, mga 2020 lang ako nag full-time bilang isang artist. And doon, magawa ng merch, ganyan. Yun yung, and, like, basketball. Ball is life. Bonus Yeah. life. Okay, pasa natin, Marcos. Pasa yung bola. Pasa ang bola. Oo. Well, Marcos Shiro, art, ano ba? Ayun, multidisciplinary artist. Um, ano ba? Recently, kakatapos ko lang ng mga children's book projects ko. So, ni-wrap up ko na siya lahat. Tapos, yun din. Tuloy-tuloy na nagtuturo sa Benilde, multimedia. And ball is life din talaga. Marunong ni Ball is Charlie. life. Naglaro Oo. kami niyan. Naglaro kami niyan ni Oo. Marcus. Di Kailan? ba? Kailan? Parang Yung last mga Last 2 months week? ago. 2 months. Ganun. 2 months ago na ba? Or last month lang. Ayun. Ganun. Oh, ganun na mga siguro last month. Kita kami. Napag-usapan nga namin itong ano. Nabanggit ko nga sa kanya to na nakausap kita, Sofia. Oo. And then sabi niya, oh, nabanggit din sa akin si Sofia. Ayun. Oh, di Sana ba? tatanungin ko sana siya kung pwede ko siyang i-refer. Yung pala, nag-uusap na pala kayo. Oo. Yun nga kasi kailan ko ba naisip ko yung project na to ano pa, pre-pandemic pa actually. Tapos nung nakakita ko ng isang dapat ipapasa ko siya sa iba pang space, tapos hindi siya natanggap. Tapos sabi ko, no, sabi ko kay Charles, try ko ulit, baka alam ko naman 50-50 lang ito. Either gusto nila kasi medyo wala pang ang gumagawa or hindi, edi sumut, pumasok. Yeah. So, yan. Okay, dahil na nga, nandun na tayo sa Boles Life, i-revisit natin paano nakatulong siguro yung sport, yung basketball sa paggawa nyo ng art kahit anumang medium, sa kahit anumang projects na nagawa nyo na. Perhaps si Marcos muna then Charles. Actually, sa akin kasi, ano parang part na ng life ko talagang art eh. So, basketball is a way for me to, to think of new perspective. Kasi parang break siya dun sa, araw-araw ko. Since, di ako full-time na pumapasok sa isang institution or isang office, parang wala akong na akong marker ng weekends. Mm-hmm. So talagang yung basketball yung marker ko na yun yung look forward to every week. So anything that can parang help me relax and to take away time from thinking, yun nga, most of parang araw-araw kahit anong ginagawa ko, minsan nahuhuli ko na lang yung sarili ko na nag-iisip ng anything Mm-hmm. creative to do. So yeah, so parang nakatulong talaga siya sa well-being ko. So, take away my, ano, take a break from thinking anything creative. And from there, nakakuha din ako ng iba't ibang perspective. Because karamihan din naman sa nakakalaro ko is may mga artist din. So, nakapagkwentuhan kami ng kung ano-ano mga bagay tungkol sa buhay at saka sa art. Yeah, yun para sa akin. Yung malaking benefit sa akin ng basketball actually. And ayoko na talaga ng ibang exercise talaga. Mm-hmm. Yun basketball talaga na enjoy ko. So yeah.
Okay. Charles. For me, kasi, hindi ko alam, sobrang, yung buhay ko kasi parang napaligiran na ng basketball ever since bata ako eh. Kasi sa lugar namin, parang ano siya eh, as in, ano siya, big deal. Mhm. Though wala siyang, hindi siya makakapagpayaman sa tao, ganyan. Pero sobrang big deal niya sa amin. So, and then growing up, wala naman akong background, anything like sa fine arts or Mhm. art. Wala talaga akong background. So, parang, parang yung mga concept, before, nagko-college ako, di ba, Mhm. ganyan, and Mhm. everything. Yung mga abstract na concept, Mhm. sobrang mahirap sa akin for me Mhm. Mhm. before. Pero nung sinimulan ko na, nung una muna, in Mhm. general pa eh, as Mhm. sports, Mhm. nung sinimulan ko na mag-focus doon, parang unti-unti ko siya nagigets. Everything like on sa and then sabay pa na na-expose ako sa mga trabaho, sa mga Mhm. sa arts ganyan. And then until ninarrow down ko siya until sabi ko, shit, pwedeng gawing basketball. Mhm. Na yun yung focus. Wala pang gumagawa. Mhm. Although, di ako familiar sa mga gumawa before, Mhm. like sila Sir Dayong. Mhm. Dahil wala, di pa ganun ka yung knowledge ko about Mhm. like history ng art. Mhm. So, ginawa ko lang siya for fun talaga. Like, parang exercise ko siya from work kasi nag-work ako before sa Raptor, Mhm. which is which is medyo mahirap yung trabaho kasi Mhm. media, news, Mhm. ganyan. And then, yung tuwing weekends, yun yung ano ko, yun yung parang nilook forward ko. Like, magbabasketball ako and Mhm. gagawa ko ng something. Mhm. Mm. And then, parang, yun, until nag-focus ako basketball, and then, Ayun yun, na. basketball, and tinuloy-tuloy ko na. And then, Tuloy-tuloy na. medyo nagigets ko na siya kung paano ko siya, like, Ina-navigate. Oo. na-navigate. Oo. Yeah. Okay. Na-mention din nyo pareho na crucial activities siya sa inyo sa isang linggo. Kumbaga may kulang or may bagay na, yun nga, healthy, siguro health. Kasi exercise, tapos in one way, parang nagiging meditation din siya, in breather talaga, para kumalma at makapag-consolidate ulit ng mga idea. Tapos, nakwento rin kanina ni Charles na sa inyo, sa lugar nyo, big deal Yeah. talaga ang basketball. So, balik tayo doon sa idea ng hometowns, tsaka, saan ba kayo nagmula? I guess siguro, ano yung hometown nyo? Ano yung hometown nyo? Ano yung culture ng basketball doon? Kailan kayo nagsimula talaga manood? Tsaka ma-expose dito whether because of what's happening in the community o dahil yun talaga yung nakikita mo sa media during that time. Siguro Charles then Marcos. So, yeah. Born and raised ako sa Laguna, Mhm. Cabuyao, Mhm. specifically Mhm. yung town ko. Which is, alam naman natin yung Cabuyao, industrial town Mhm. siya eh. Mhm. Lately lang siya naging city. Mhm. Industrial town siya, so maraming mga factories and Mhm. everything, ganyan. Yung pinakauna kong exposure in basketball na ay manood sa tatay ko, talaga. Mhm. Panoorin yung tatay ko sa, kasi naglalaro na siya before, tapos sa mga nag-work siya sa isang factory, Nestle. Mhm. So, Mhm. may malaking Nestle sa Cabuyao. Mhm. So, laging may mga sports fest, ganyan. Mhm. Sinasama ko ng tatay ko, manonood ako. Tandaan ko yung tatay ko na nanalo siya ng mga 3-point shootout, ganyan. Wow. Then, nag-MVP siya. And then, maliit siya. So, maliit lang siya. Tapos, payat. Parang ako lang Mm. din. Pero, yun yung una kong exposure sa basketball. And then, Anong yun. taon to? Para lang may konteksto din yung mga tao. Sorry, kailangan natin Mga i-expose ang ano to mga eh, tao. mga mid-90s to eh. Parang 95, 96, ganyan. Pero, yun yung buhay na ako eh, na may Mm. nakakapanood na Mm. ako, mga 97 onwards. Pero, like, even way before pa naglalaro na yung tatay ko, like Mm. 80s. Mm. Pero, Okay. nakasabay siya until like mga early 2000s. Wow. Pero, wala na. Ngayon, parang retired na siya.
Ay, naglalaro pa siya. Minsan nakakalaro ko siya. Pero parang tatlong takbo lang, ina-acid na siya. Okay, salamat. Okay, Marcos, kailan ka na-expose? Siguro, yun nga, hometown stories. Meron ka bang katulad nun? Katul Um, I, I remember mga 80s ako nung na-expose sa basketball. Yung mga elementary ako nun. Yung mga uncles ko actually sa bahay, yung mahilig manood ng basketball. Yun, as far as I can remember, yung Crispa Toyota na yan, mm, era. rivalries nung Mm, 80s. Pero hindi naman ako talagang, kumbaga, at home, nakikita mo lang siya doon. So, hindi mm, naman talaga ako mahilig sa basketball. I grew up in Lucena, Quezon. mm, Yun. Kasi, ano pa. Quezon province ako. Talagang born and raised ako doon. Tapos, ano ba? So, nag-start ako maglaro talaga, organized na basketball. Siguro mga grade 3. mm, Ng 80s din yun. Tapos, from then on, tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy ng laro. Diyan lang sa, katabing court, mm. outdoor court. Tuloy-tuloy lang. Naglalaro kami, pagtapos na syempre yung matatanda. Tapos na. Or Okay. either tanghaling tapat yan talaga. Pag hapon, wala, hindi ka makakapwesto, pustahan yan. So, manunod ka na lang. After nun, tsaka ka pala maglalaro. So, padilim na yon. Mm, So, yeah, laro lang ng laro nung um, high school. Nag-tryout ako sa school namin. Doon, mm, naging varsity ako doon. Tapos, ano pa ba? So, doon na ako nahilig. Yung 90s na to. mm. Um, yung talaga ako nahilig Jordan manood. era. Oo, yan. Talagang big fan ako ni Jordan. Um, 90s, yan, nandiyan na rin yung PBA. Oh, so, yung Mm, PBA rivalry naman dati nun is Añejo Pure Foods. mm, Yan. So, talagang wala kaming Channel 4 sa TV namin. Because ang weird ng TV namin from Japan, walang mm. nakukuha Channel 2 at saka Channel 4. So nakikinood ako sa kapitbahay. Kapitbahay. Yan. Tapos, hindi ko rin natatapos kasi tinatawag na ako kasi gabi na ipasok kinabukasan. So, kinabukasan na ipagkwentuhan yung mga classmates mo, nakiki-oo ka na lang, kunyari na, panood mo yun. Yun. So, and I remember, Mm, 90s, um, ano din, yung NBA na, um, na mga reruns dito, sobrang late na in the evening. Mm. Parang, actually, madaling araw na, 3:00. So, mag-a-alarm ako ng 3:00 ng umaga para lang makanood ng reruns. Sa Channel 7 yan, I believe. So, yeah, sinusumbong ako ng ate ko kasi gumigising, naririnig niya yung alarm. So, nagigising siya. So, sinusumbong ako, nanonood ako ng 3:00 ng umaga. Yun. Tapos, yeah, so, yan nga. Naging varsity ako nung high school. Tapos, nung college, nag-college ako sa UST. Wala na, puro mm, ano na. Puro aral na ako. So, pag umuwi na lang ng province, pag sem break, tsaka summer, ayun, mga liga. Saka Ayun. mahirap makapasok ng college basketball Oo, eh, di ba? oo, sobra Talagang nung parang bata ka pa, ba dapat ano ka na like sa organized basketball ka na talaga Oo. lumalaro and then Tiningnan parang ko yung pangkat ka na competition nung sa College of Fine Arts. Nako, sabi ko hindi ako papasa dito kahit sa college lang namin. So yun, so pag umuwi ako doon, laro ulit. Talagang laro mm. lang ng laro. Tapos ano na, hanggang nag-graduate, nagtrabaho, hindi na ako nakalaro. So after ng mga ilang years na ulit ako naglaro, tas tuloy-tuloy na hanggang ngayon. Ayun. Ay, Add ko lang go pala, 'di lang. ba pag yung sa akin din, pag 'di ba yung pagbata ka, yung kagaya ng sinabi ni Marcus na after nung matatanda ka lalaro eh. So, Mm, pero kami parang hindi ko alam kung lahat ng bata ganito. Pag magagawa ka talaga ng makeshift. I mean, mm, ano na to eh, mm, parang sobrang typical na nito sa lagi mm, kong sinasabi ng mga makeshift Mm. court mm, sa mga bata. Pero yun lang talaga eh. Bata kami, yung pinsan ko may nakuha siyang parang tinapon na fiberglass board.
na maliit Mm. lang. Tapos yun, parang ginawa namin na parang ring sa labas ng Mm. puno namin, sa labit Mm. namin sa talisay. Doon, Alam mo doon yun, lahat ng mga, alam mo Charlie, yung sa amin naman ganyan. May nahanap akong UP na ano, na hoop ring. sa Ah, bahay. Mm. O, nung ring. Oo. So, talagang, pinatalyer yata namin, pinapukpok namin. Tapos, nagputol pa talaga kami ng puno dun sa ano, sa bakanting lote dun Mm. sa subdivision. Para ano, para Para may ilipat lang dun sa magamit. may, para ilipat lang dun sa lugar namin. Tapos, naghanapan kami sa kanya-kanyang bakuran ng mga spare na kahoy para makagawa kami yon. Ano, lupa lang talaga. Naglalaro kami doon. Okay. weird nga Lupa. eh, di ba? Parang kahit yung pinsan ko, hindi pa siya ganun Mm. katanda nun, hindi pa Mm. siya fully adult, high school pa lang siya nun. Pero, paano niya nagawa yun na para magkarpintero siya ng ganun, di ba? Dahil sa basketball. Dahil gusto namin maglaro, nagawa niya yung magkarpintero na ganun. Yung walang tumutulong na matanda, Ayun, Oo. di ba? nagsisimula siya sa idea din siguro ng paglalaro, play. 'Di ba? Katulad ng sinabi nyo na hindi nyo namamalayan, bigla na lang kayong nagkukumpuni, bigla na lang kayo nangongolekta ng kung ano-anong objects, tapos Yeah. maglalaro kayo without even thinking or parang intentionally thinking na naglalaro kayo ng basketball. Um, Okay, yung isa pang thread na nakuha ko dun sa exchange na yun ay nagsisimula siya talaga sa influenza na nakikita sa hometown o sa loob ng bahay. For Charles, mula sa tatay na ipasa kay Charles na ayan ngayon, ang dami ng pruweba ng Boys Life. And then for Marcos naman, I guess yung idea din na pinapayagan ka pumunta sa bahay ng kapitbahay or bahay ng pinsan para makanood lang ng game at Kapitbahay. o Oo. maka-experience nung thrill nung game, nung thrill nung sport. Um, yung ganito bang pagpasa, so wala to sa outline pero dahil nga sundin Mhm. natin ang daloy ng usapan. Yung ganito bang thread or line nung pagpasa, nung impluwensya ng sport from one generation to another, sa tingin niyo ba, again, conscious siya sa Filipino households, at least for that time period? And ano sa tingin niyo? Kasi ngayon, wala na ewan ko ako na lang din to. Wala na masyadong ganun. Nadaanan rin namin to sa usapan with Rafe nung nag-record kami. Connected din siya doon sa idea na may mga certain athletes din kasi na nangingibang bansa na for better opportunities. So, yung conversation na yun umikot sa idea na babalik sa purity ng game, katulad ng sharing nyo, na laro at ano ba talaga nangyayari sa mga liga. Pero I guess yung shared experience of rooting for a team, dadalhin mo yung anak mo, dadalhin mo yung younger sibling mo to watch a game. Parang hindi naman sa nawawala, it's more of siguro na nagte-take na siya ng ibang forms. Ano yung take nyo dito, especially in connection to how the game is evolving also throughout the world? Kasi, ayun nga, yung mga athletes natin pumupunta na sa ibang bansa, konti na lang din yung nagiging attendees ng local games natin. Ano yung thoughts nyo dito sa scenario and observation na ito? Perhaps si Marcos muna then Charles. Yung isa sa mga, from dun sa Mm. mahabang nabanggit Mhm. mo, I Mhm. think dati kasi mas communal yung panonood ng ng game eh. Mhm. Lalo na sa TV. Mhm. Kasi, yun, nagsasama-sama kayo eh. So, yun. So, kumbaga, nai-influence ka kasi wala ka, nasa bahay ka lang, Mhm. mapapanood mo nanonood yung mga tao sa bahay niyo ng basketball. So, wala kang choice. Bata Mhm. ka, hindi ka naman pwede umalis. Unlike nowadays, mas, parang mas marami tayong avenues. So, pwede mong panoorin ang game sa phone lang, di ba? So, hindi kanya-kanya na, individual na lang siya. So, parang, I think, yun nga, mas naging communal siya dati kasi yun lang yung avenue eh. TV, tapos ando na kayong lahat. Um, ano pa ba? Um,
Ano pa yung mga iba? Ano ba Yun yung nga, ibang parang football? kasi, di ba, dati, ano talaga yung rivalry? Dapat, pamilya, Mhm. lahat kayo Hinebra, ganyan, o Oo. lahat kayo Tender Juicy. Pero Kasi dahil, parang peer pressure na rin sa school eh. Pagdating mo sa school, yun yung pag-uusapan eh. So parang pag wala, hindi ka nakanood, wala, hindi ka kasama. Kaya nga ako, nagfe-fake lang ako ng mga ano eh. Nakiki-oo lang ako. Lalo na yung mga ano, SEA Games dati. Madaling araw yung pinapalabas sa atin. Oo. So parang ako, wala akong chance. Kasi hindi na ako pwede pumunta sa kapitbahay para manood, di ba? So, yun, magkukwentuhan yung mga classmates ko nung SEA Games. Ako, So sila, mas naging communal sa kanila, pinapayagan sila makanood. So, ako, wala, pinapatulog lang ako. So, yeah. Yun. Yung naalala ko, parang maano ka eh. Parang dahil konti lang yung options natin dati na mapanood na programa. Lalo na ako. Ilang channels lang kami noon dati. Eh, sa probinsya pa. Walang, kung wala kang cable, konti lang, di ba? So talagang yun lang yung options yun. So pagdating sa school, medyo may peer pressure na, di ba, makisama, makapagkwento. oo, O makisama. So may impluwensya at may impluwensya ka talaga para doon. okay, Ayun. pasa ko kay Charles to add. For me, nag-iba talaga siya sa parang yung forms ng media na Mm, involving basketball. Kasi before TV lang talaga. So, wala kang internet, wala kang ibang ano. So, parang yung tatay mo manonood ng basketball. Siyempre, no choice ka. Diba? At as no choice ka, kundi makitabi sa kanya at manood until Tama, tama. until napapasa na sa'yo yun. Like, naturally, hindi niya kailangang i-impose sa'yo dahil nakikita mo kung paano, gaano ka-passionate yung tatay mo, manood ng basketball. And then, doon ka na rin kayo habang kumakain, nandun kayo, nanonood. So, kaya gano'n na lang yung pagpasa ng, parang, pagpasa ng mm, hilig or like kung paano yung influence. yung influence Mm, sa isang pamilya. Unlike now, na may internet na yung mga bata as early as like what, 7 years old, nanonood, nasa screens na sila ng kanilang mga iPad, and then nandun na yung media, nandun na yung NBA, ang dami ng ibang liga, so parang hindi na sila wala ng TV, hindi na kayo nanonood ng TV. Tingin ko yun din yung ano ng paghiwalay nung like being a family thing. mm, Yun. Tapos yung mga bata natututo na hindi na rin sila kailangan tulungan ng tatay nila kung paano mag-shoot or mag-dribble kasi lahat ng trainings, lahat ng basics nasa internet na eh. 'Di ba? Parang YouTube. mag-scroll ka mm, lang, bigla ka lang matututo mag-dribble kasi may mm, tutorial ganyan. Kumuha ka lang ng bola ganyan. So mm, parang naging less dependent sila sa parang sa dun Influence sa ng influence family. ng pagpasa, naging less dependent sila dun kasi nasa internet na lahat. Yun yun. At saka, Mm. hindi ko alam, iba na yung mga bata ngayon eh. Lakas na nila eh. Feeling ko siya kinakain or like oh. supplements, kung paano nag-evolve yung Seven food. yung food. Oo. Kahit di seven food, kahit before, pag gusto mo makadunk, kailangan mo maging 6-footer ka or something eh. Mm, Ngayon, may mga 5'6", 5'7" na bata nagda-dunk. Oo. Nagkukwentuhan nga kami nung isang kaibigan ko. mm, Yung mga high school ngayon, grabe nung high school kami, pat-patin talaga kami. Yung mga high Hmm. school na nag-hoop Oo, ngayon, grabe, buff. iba na yung mga katawan nila. Tapos nakakatakot sila kalaro, Tapos parang high sumasabay na sila sa intensity. mga, pag nagpe-pick up games kami, may high school mm, kami nakakalaro. kalaro. Talagang tatakbuhan ka lang nila. Oh, tsaka nakakatakot. Taas na intensity nila maglaro talaga. Parang, ayun, Oo. madali ako ng At isang athletic katawan. Oh, sila. I might Yeah, say yeah. athletic sila at malalaki. Pero yung ano, yung gameplay pa rin syempre mm, mas mm, halimbawa ako, mas nakikita ko lahat. So mas hindi ko sinabing magaling ako but mm, then kumbaga madiskarte na ako kasi alam ko na yun. Tagal na ako naglalaro. Yeah. So yun. okay. Balik ko lang dun sa idea na parang lahat parang individually may access na to the sport. Same thing happens with art.
everyone now has access to post their works. Everyone has access to actually, yun nga, ma-discover ka, may makita ng artwork mo sa Instagram, easily slide into a person's DMs, and then um possible collaboration. Relate ko lang siya ulit sa basketball kasi kanina nakwento nyo rin na dati ang hirap makapenetrate sa organized basketball eh. Kasi nga um may For the big sistema. boys. It's for the Oo, big boys that may sistema. Mm. Siguro dito ipalaliman lang natin yung huling thread na to. Dahil nga sa openness ng avenues at saka din sa mga taong nagtatry to jump. Sorry. 10 minutes. Third question pa lang ako. Magsasend na lang ako ulit ng link. Anyway, Game. siguro yung idea na dahil nga ang dami ng avenues, ano sa tingin nyo rin yung implication niya to a young person wanting to join the game in both fields? Sorry. Okay, 'di ba? Yung Yung gist ng question. yung gist ng question ay dati sinabi nyo ang hirap makapenetrate sa organized basketball kasi it's for the big Yeah. boys. Mhm. Pero ngayon basically free fall all. Everyone has access to the game because of the internet, because of media. Mhm. Anyone, a person from the Philippines, from the province, like Abando, is now playing overseas. A Yeah. young boy. Mhm. So similar with art, people can freely post their works on Instagram. People can easily slide into DMs. Yes, may organization pa rin, may institutions. But how do you think, like, siguro yung next generation, Gen Alpha, or after Gen Alpha, ano sa tingin nyo, how did this openness change the game in both fields? So yung parang parallelism Mm-mm, nila. mm-mm. Okay. Ako medyo actually hindi ko alam kung paano sagutin kasi nga kahit Oo. hanggang ngayon I grew up in a different generation Mm, talaga. So ako nandun ako sa generation na kailangan mong lumapit talaga dun mm. sa kung To the saan mo big boys. kailangan. Oo. Oo, para makuha mo yun. Nowadays talaga kahit hanggang ngayon I am exposing myself to the like for example dun um sa industry like for Mm-hmm. example sa industry ng illustration last week 2 weeks or 3 weeks ago I joined Manila Illustration Fair. Mm-hmm. Oh, parang para lang makita ko yung scene, 'di ba? Parang Mm-hmm. ano yung ginagawa ng mga batang 'to. Mm-hmm. Mayroon pa rin ako matututunan sa kanila. So, parang kahit sa mga students ko marami pa rin ako natututunan eh. So talagang bago pa rin talaga sa akin yung ngayon. Kasi before matagal din kasi ako parang matagal din ako nag-hiatus sa illustration and design because before pandemic nag-focus ako sa furniture eh. Mm-hmm. So ngayon talaga inaaral ko lang ulit siya. So, unlike before, madaling makakuha kasi tuloy-tuloy yung trabaho ko. But nung Mm-hmm. nag-stop ako talagang, oh, parang pag Mm-hmm. nag-post ako, parang mabagal mabagal makita ng mga tao. So, marami nang kailangan gawin or aralin. Mm-hmm. So, I Okay. guess, ikaw ba, Charles? Gets. Parang much younger Mm. generation. Well, hindi. Ako, nag-benefit ako from that. Yung parang you can do na anything and then just post it on the internet. Mm. Mm-hmm. Tapos, I think it's kasi, I mean, dun sa scene ng arts, ganyan, yung mga Mm-hmm. nag-exhibition, Mm-hmm. exhibitioning artist. Medyo parang before outsider ako kasi wala akong background, wala akong connections and everything. Hindi kasi ako nag-fine arts so wala akong Mm-hmm. kakilala from nung college ako. So, until yung mga ginagawa ko, pinupost ko lang siya talaga sa Instagram. Like yung Mm. mga earlier collage ko, nandun, like, ni-scan ko siya. Before, wala pa akong scanner, picturean ko siya. Like, and then post lang ako, kahit wala mag-like. I mean, Mm-hmm. kahit wala mag-like, ganun. Basta, parang binubuo ko lang siya.
Doon may nakakapansin naman. Tapos parang doon ko napapansin na until may nag-ask ako sa isang gallery na kung pwede mag-show, ganyan. And then, parang, pamilya ako sa work mo, ganyan. Uy, nice. Mm. So, nag-benefit ako from that. Then, Mm. yung comparison niya into like the players and the Mm. basketball, ngayon parang to scout a to scout a to scout a player, usually yung mga scouts pupunta yan like other Mm. countries, di ba? Mm. Like Mm. to check it out, Mm. or like Mm. Mm. kung may talent dito na magaling. Ngayon, sobrang dami ng content creators na yun lang yung trabaho nila. Pupunta sila sa isang game na ganito, tapos magkuha lang sila ng highlights about sa isang player na Mm. supposedly magaling. So, bibidyohan nila yon. And then, it benefits both ends. Kasi, Mm. pwede, may virality yung video, may parang views. And Mm. then benefit din dun sa player kasi mapapakikita siya sa like all over the world. Mm. Makikita yung mga highlights niya, ganyan. Mm. Napapansin siya ng isang scout from some team. Kahit sabihin natin local, na Mm. Mm. local na big league. Mm. Makikita siya ganun. So, it's like that same. Yun yung parang parallel nila na Mm. Mm. So pinalit lang yung pag-anda. lumiit yung ano natin, mundo natin dahil sa Yeah. globalization. Diba? Yeah. Tsaka yun nga, Mm. may matututunan ka pa rin sa mga bata. Gaya ng sabi mo, Mm. punta ka sa... Oh, kaya sobrang Mm. na-amaze ako sa trabaho ni Charles kasi yun yung era ko eh. Eh parang na-curious din tuloy ako bakit ito yung ginagawa mong ano, 'di ba? Ito yung topic mo, yung era ko, 'di ba? Bakit? Kaya sobrang tuwan-tuwa ako sa work ni Charles eh. So, parang kakaiba talaga. Kasi Oh. yun nga, pati alam niya yung mga sentiments nung ano eh, nung time ko eh. Na I guess parang yung mga bata ngayon hindi na mag-gets. Pero ang saya lang, masaya lang. Andun ako sa batch kasi na borderline eh. Like, medyo bata pa ako nung era mo, pero parang aware ako. Like, kasi may mga pinsan ako na mas matanda sa akin, so Mm. nakikita ko makikita ko yung mga yan. Ako naman, fan ako ng pareho niyong trabaho kasi yung napakalaking konsepto nai-illustrate or napapakita niyo sa sobrang simpleng imahe. And that is Thank super you. hard to do. And I think, ano din siya, as a teacher, yun yung day job ko eh. Mm. Sobrang, doon mo rin kasi malalaman kung yung person, alam niya talaga yung 360 view ng isang bagay. Kung kaya niya siya i-condense into a single image or a series of images or a series of works Uh, na parehas niyo siya nagagawa, whether illustration, zine, merch, collage,